sa Department of Justice Secretary Boying Remulla, mga kababayan. Nako. Kasi doon sa hearing, mga bossing, sa hearing lalo ni, ano pangalan nun? Sheila Guo. Yun, yung kapatid ni Alice Go, mga kababayan. Doon sa hearing na yun no? Talagang inaalam nila kung ano yung dahilan, kung ano, no? Yung way nila, paano sila lumabas ng Pilipinas, mga kababayan. Kasi nga po, doon sa kanilang pasaporte, naku po, missing yung tatak ng Pilipinas. So, nag-appear na lang po, unang-unang nag-appear doon sa kanilang pasaporte, mga kababayan, ang Sabah, Malaysia. So, ngayon po, ang ating mga senador, tinatanong po si Sheila Go, ano ang ginawa nyo? Paano kayo nakalabas ng Pilipinas papuntang Sabah, Malaysia? Sabi po, mga kababayan, ni Sheila Go, pumunta po kami na, kumbaga, nasa isang resort sila Actually, ang PAOK ang nakadiskubre. Nasa isang resort sila, mga kababayan, at pagkatapos, hinihinala nila Zambales, tapos, bla bla bla, dumiretso na gamit bangka, no? Bangka, maliit na bangka, umabot ng 3 oras hanggang 5 oras na paglalayag bago pumunta sa isang malaking barko na magdadala sa kanila sa Sabah, Malaysia. At doon natatakan na ang kanilang pasaporte, ngunit subalit datapwat. Parang Chis Escudero ba? Ngunit subalit datapwat, mga kababayan. Ang misteryoso po dito, walang tatak ng Pilipinas. So, ang kwento ni Sheila Go, mga kababayan, kumbaga, backdoor. Ano? Backdoor. Subalit, ang ating Secretary of Justice, Boying Remulla, hindi nila mapapaniwala, mga kababayan. Hindi po nila mapapaniwala. At si Secretary Boying Remulla, mga kababayan, sa pagkakarinig ko, sa pagkakaintindi ko, merong intel, no, na, ang pamilya Guo daw po ay merong binayaran ng 200 milyones para makalabas, no, ng Pilipinas. Kumbaga, ayaw niyang maniwala Sabi niya, yang mga yan, nabuhay yang mga yan sa marangyang pamumuhay. Hindi niyan matitiis, no? Hindi niyan matitiis na sumakay sa maliit na bangka na halos 5 oras. Ako mga kababayan, napanood ko kung paano po ginagawa yung backdoor. Doon sa, alam ko kung hindi ako nagkakamali, GMA yon, tapos maikli pa nga buhok ng reporter. Napakahirap po. At yung bangka na papunta po, yung patawid, from Tawi-Tawi, no? Papunta ng Sabah, Malaysia, mga kababayan, wala pang bubong. So lahat po ng angge, lahat po ng tubig dagat, yun. Pasok ho, mga kababayan. Pasok ho doon sa mukha ng mga, actually basang-basa yung mga pasahero. Kaya naman, si Secretary Boying Remulla ayaw talaga humaniwala. Merong mga binayaran, baka Bureau of Immigration, no? Hindi natin mismo alam, hindi nila mismo sinasabi kung sino yung mga sinabi ng intel nila na binayaran ng 200 million. 200 million mga kababayan. 200 million. Hindi pa nila sinasabi kung sino itong mga to. Pero tinitiyak po ng ating Pangulo kasama po ang Secretary of Justice na pag ito ay napatunayan kung sakali man, no, na sa Bureau of Immigration. Ako ho naniniwala din, mga kababayan, lumipad ho yan ng eroplano. Lumipad ho ng eroplano yan, malamang ang ginamit siguro backdoor ng ng ating mga tawag, gusto kong tagalugin yung airport panghimpapawid sa ganyan, di ba? Ginamit yung backdoor. Di ba nga ang kwento nila, ang sabi nila, kapag ka mga VIP, tapos pag mga private jet ang kanilang gagamitin, diretso na sa tarmac yan. Bababa ng kanilang limousine, bababa ng kanilang sasakyan, saka sasakay doon sa eroplano, no? At doon na, kumbaga doon na din i-check yung mga papeles at dokumento, mga kababayan.
So ang hinala po ng Department of Justice Secretary, hindi nag-backdoor. Kumbaga, may nagpalusot at may tumanggap ng 200 milyones, mga kababayan. Sabi ni JG News TV, baka nga alam na nila yan. Siyempre, complete the evidence first. Opo, kaya hindi pa sila nagsasalita kung anong ahensya, kung anong kung sino itong mga ito. Malamang po yan, mga kababayan. Biruin mo naman, di ba? Yung trabaho nila kay Tebes. Oh, natunton din si Tebes, mga kababayan. At ngayon, hanggang ngayon, tinatrabaho ang pag-uwi ni Tebes. Di ba? Yan ang problema sa Pilipinas, mga kababayan. Ano? Kahit huling-huli na, kahit alam na itong mga tao na ito, wanted, pinapahanap na ng batas kung ano-anong kalokohan ang ginawa sa Pilipinas, wala silang pakialam. No? Money first, makakalabas ka ng bansa. Alam nyo po, mahaba-haba pa po yung investigasyon na yan, mga kababayan. Madami pa pong masasabit, madami pa pong mga tao na posible, mga nagdadasal na ho ngayon, dahil, mga bossing, malamang ho sa alamang, yung mga pangalan nila ay mapapatawag na din sa Senado, sa Kongreso, at ang pinakamalala, sa Korte, mga kababayan. So, gaya na lang nung nangyayari, no, sa isang attorney. Di ba, mga kababayan? Gaya na lang nung nangyayari sa isang attorney. Pilit inaalis yung kanyang pangalan. Pilit inilalayo yung pangalan niya. Hindi daw po siya affiliated or hindi daw po siya dapat i-link sa Pogo. Pero lahat nung nakikita at lahat nung natutunghayan po doon sa Pogo, nandoon yung kanyang pangalan. Ha? Tingnan natin yan, mga kababayan. Tingnan natin yan, mga kababayan, kung sino ang lalabas na kakuntsaba ni Alice Guo, ng kakuntsaba ni Sheila Go, at ni Cassandra Leong. Si Cassandra Leong, nako, konting sabihan mo lang, ganito, hindi ka na namin dito sa Congress ikukulong. No? Doon na sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Tapos pinaatras lang ng konti yung kanyang lawyer. Pinaatras lang ng konti yung kanyang lawyer. Ayun, nagsasalita na. Pagkatabi sino ba yung lawyer nun? Si Topacio. Halos si Topacio na lahat ng sumagot Tapos, bubulong nga si Cassandra Ong. Bubulong ng konti. Ganito, ganyan. Ang isasagot lang naman, ayoko mag-testify. Akala ko naman kung ano yung kinoach. Anyway, mga kababayan, eto, speaking